Magandang gabi. Ngayon, ang titingnan natin yung umaatikabong hearing bukas, September 1, doon sa doon sa Senado para sa Blue Ribbon. So ngayon, ang mangyari niyan, talagang galing ng dating ni Marcolita ay pinag-iinitan siya. Ang nag-init sa kanya si Kiko Pangilinan, na patigil yung investigasyon ng Blue Ribbon. At pinuna siya ni Erwin Tolpo, ni Ben Tolpo, at saka marami din nagpupuna sa iya. Kaya kuno ang sagot nila, iyon naman daw ay parang sinasabi nila na parang parang ang punto de vista nila ay parang wala daw sila, parang duda sila kay Marcolita. Oh. So ngayon, ang sakay kay Marcolita naman yan, ang sinasabi niya ay talagang sinisiguro niya na magkakaroon ng magandang investigasyon dito. Tingnan natin. Ayun. Two days ago. Ayun, ito. Okay, ito. Ito pa na introduction natin dito. Umatikabong ay naku, ano ba ito? Sandali lang, ayusin natin. Paano ba ito? Ito, ulitin natin. Ito na tayo. Inulit ko lang kasi nawala yung ating screen. Anyway, may tumawag pa kasi. Lichen, good evening. Si David Baruj, hello po, attorney. Happy Sunday morning. Here on my side po, getting ready for the church. Elgin Reason, good evening po. Conrado Alipio, maya pabengi sa mga kabalin ko. May naimbang rabim sa mga kapsat ko. Tapos sa Maray na Banggi, sa mga Bicolano, lalo na dyan sa Albay, kung saan nanggagaling ang pinakadakila, pinakamalaking kontraktor na ng tao, ang salot ng Pilipino, si Saldico at saka si Christopher Kitoko.
Tsaka masanto si Labi sa mga kamag-anak ko diyan sa Pangasinan. At sa mga taga Surigao, Marajao Dum, Marajao nga Duyom sa inyong hurot. Sa mga Tausog, Marajao Dum, sa mga ah, sa mga Maranao, mapiha magabi ha, sa mga magpakat sa Kapagari. O, lalo na diyan sa Mindanao, no, sa mga sa Bohol, sa bayan ng asawa ko diyan sa Binunidot sa Talibon. Maadyong gabi at dadyon kamo sa Bujol. Sa mga sa Cebu, maayong gabi. Sa Waray-Waray, maupay nga gabi. Diretso na tayo. Magandang gabi sa mga Tagalog speaking region. So, diretso na tayo dito sa usapin. Ano kaya ang mangyayari? May makukulong ba kaya na kontraktor bukas? Itong abangan natin bukas. So, kung may makulong na kontraktor, papalakpak ang mga tao. Ngayon, anong mga dahilan kung makukulong? What time will Blue Ribbon Committee hearing begin? Yan. 9 a.m. Magandang maaga pa. So magising kayo ng 9 a.m. Philippine time. Kapatid ko, Dennis Causing, Conchita, mananagot ang dapat promotor sa Congress. David Barods, yung kontraktor, ang pinakamadaling kakanta dyan. Tama. Engineer tayo, alam na natin na yan. Kaysa makulong, sigurado magtuturo ng mga congressman yan. So iyan ang isahan natin, ha? Conrado Alipio, sino kayang mga kapampakan ng mga mga congressman matatamaan dito? Ituturo ng kontraktor. Ang kontraktor diyan kapampangan na congressman na si Aurelio Dong Gonzales. Pinaka number 1 na kontraktor yan. Okay, anyway, ang dadarating bukas alas 9 ang hearing. Ganito po nangyari. Sa nakaraang hearing ay 8 ay hindi nakarating. So, papatawag ngayon, nagbabala naman si Senate President Chis Escudero na hindi siya mag-atubili ng pipirma ng warrant of arrest sa mga kontraktor na hindi darating. Kaya si Sara Diskaya, iparada mo na sa Senado ang mahigit 40 na yung mga luxury vehicles. Lalo na yung kursunada ko, yung napakaganda doon, yung 2 Rolls Royce, 25 million pa pala bawat isa nun. Grabe, Rolls Royce ha. Sabi niya, binili niya yung Rolls Royce dahil gusto niya yung payong ng Rolls Royce. Ibang klase ito. Tapos binili niya ng Bentley dahil gusto niya yung mga wine glass na nakalagay doon sa tabi ng upuan sa driver's seat. Grabe ito grabe ka, balahura. At ang ginawa niya, display of wealth in the period of acute public want. Samantala mga Pilipino ay nababasa sa baha. Yung iba namatay. Siya naman nagpapakita ng mga kinita niya sa baha. For all you know, alam ko yan. Kasi ako po, ikaw David Baros, engineer ka rin. Ilang project ang kaya mong i-handle sa isang araw? Ang project naman ni Diskaya ay, tingnan ko sa kinumpit ng aking pamangkin. Kung ilan. Akalain mo, ako, hirap na ako, 2 project kasi kasuhin ko. Hirap na ako. Grabe itong, tapos daan-daan ang project nila. Hindi ko alam kung paano nila pinapatakbo yun. Kaya siguro ang nangyari, panay walang kwenta yung panay ghost project kasi hindi na ginagawa. Siguro ang gagawin nila, gawa na lang sa huli. Habulin na lang siguro nila. Tapos ang problema ko lang, ang ano ba talaga ang ang problema ko lang ay nakasigil na sila. So paano sasabihin ngayon na hindi sila nagnakaw? Tapos ng pinunta ni Bongbong, ang dami doon pinunta ni BBM. Hindi pa tapos. Grabe. So that is a big that's a lot of nonsense. So tinitingnan ko yung compute ng pamangking ko.
sa mga ginagawa niya ng mga kwan. Kung dito natin makukuha kung ilang proyekto si SunWest, si Saldico, at ilang proyekto din meron si, alam mo si, ano, ito, si SunWest, ang total number of, total amount of contracts niya ay 9,650,114,000 pesos and 286 pesos point 97. Si Alpha and Omega, isa sa kwan, actually siyam pala ang kumpanya ni si Sara Diskaya. Ang isa pinakamalaking kumpanya niya na kontrata ay Alpha and Omega na may 7,163,486,228.47 pesos na para sa mula 2022 hanggang sa 2025. Yung St. Timothy, siya rin ang may-ari sa 7 billion 15 million 7 billion 15 million 705,106 pesos and 92 centavos. Ang St. Gerard niya 2 billion 281,381,103. So kung totalin mo ay kay Sara Diskaya ay 7 plus 7 14 plus 2 16. So 16.3 billion ang project ni Sara Diskaya. Hindi pa, mayroon pa sa St. Matthew. Mayroon pa sa Elite. Sa kanya pa pala yung Elite. Marami pa siyang ibang may mga project. Tapos tingnan natin ito sa flood control notes. Okay? Sabi nung ito sa flood control notes ng aking pamangkin na sinulat niya, si Al na pamangkin ko, sabi niya, ang SunWest ay ang matindi dito, Mon. Asa ba yung? Kunin ko muna yung niya, yung pinakita niya na Excel files para makita natin kung ilang proyekto. Ito naman. Asa ba yun? Ang proyekto ni Saldico, 76 projects, a total of 9,650,000,000. Ikaw, David Barros, kaya mo ba yan i-supervise? At malalaking project, flood control, kaya mo ba gawin sabay-sabayan? Anak, hindi ko kaya ito. Isang bahay ka lang, hindi ko kayang tapusin Sa na problema ka pa, maghanap pa pagsuldo sa tao. Tapos itong Alpha Omega naman, ilan ang project niya? 102 projects. 101 projects. Sa Alpha and Omega. Ang sa kanyang kumpanya na St. Timothy ay 101 projects din. So sa mga 202. Ang St. Gerard niya ay nakalagay ito 24. So 226 na proyekto. Grabe. Hindi ko na malubos maisip to kung paano niya maigawa to. Tapos ito pa ang siste. Ito makikita to, itatanong to ni, ano kayang isasagot nila dito, Mon? Kasi pag hindi ka makasagot na maayos, kulong ka kay Marcolita. Kung si Paduano na, Your Honor, may I move that the witness be held in contempt, ikukulong ka agad. Nako, nakikita ko na kung paano ikulong ito yung representante ni Saldico. Kasi bakit? Ang unang nakita ko, ang SunWest Incorporated, 8 beses sa 76 projects niya, 8 doon, pareho ang presyo, eksakto. Ibig sabihin, walang bidding na nangyari. Kasi eksakto 139,925,000 ang presyo. Walang bidding. Tapos, ang isa pa dyan, pareho ang design. Ibang-ibang ilog ilalagay. Ba't magkapareho ba lahat ng ilog? Nako, pareho yung cost estimates, pareho mga materials. Paano mo ito? Hindi ba, alam ko magkaiba-iba rin, kahit paano magkaiba-iba yung environment ng kada ilog.
Bakit ito ginawa nila? So, isang design, magkapareho lahat. Tapos ang kay Alpha and Omega, 10 times. 10 beses na 96, mayroong 96,500,000 na kontrata. Ang presyo, 96,500,000. 10 beses. Ibig sabihin, walang bidding. Naku. Kasi pag nagpare-pare presyo, walang bidding. Okay, kung isama pa ang St. Timothy niya, 5 beses, 96,500,000. Ibig sabihin, 15 beses kay Sara Diskaya, walang bidding. Tapos, yung kanyang si St. Gerard, walang magkapariha. Pero ang sinabi ito na red flags, ang sabi ng pamangkin ko, exact repetition of large projects cost. For example, 96,500,000 appears 10 times for Alpha and Omega and 5 times for St. Timothy, despite each project supposedly being in a different location and having unique site conditions. Tama yung pamangkin ko, si Al. Hindi pa nga engineer yun, ha? So, sabi niya, large infrastructure projects typically vary significantly in cost due to geography. Oo nga, akalain mo, yung project sa Mindanao, pareho ang presyo sa project sa Mindoro. Kung ibiyahe mo pa sa barko ang mga materialis, ang laki ng nidagdag. Bakit pare-pareho? Ang tindi nyo. Kung project sa Bicol, sana mas malayo, Bicol o Mindoro Oriental? Siyempre, mayroong transportation cost, dapat nadagdag man lang yun. Mayroon pa disproportionate contract awards. Some contractors appear to be consistently getting high-value projects. Example, SunWest, laging 100 million plus na nakukuha ni Saldico. Grabe Saldico, So, tapos, repeated wins for the same few companies over multiple projects would indicate favoritism or limited competition. Ito na ngayon, papasok ang batas na yung pagbibigay ng pabor. Ang kulong niyan hanggang 15 years. Kung pinaboran mo na hindi naman deserve, nako, patay ka. Kung di kaya, maraming magreklamo na pinagkaitan, ay pwede sila magreklamo unwarranted undue prejudice. Tapos flooding, despite that, marami bumabaha pa rin. So, ibig sabihin, ang ebidensya na in-expect ko na lalabas sa Senado na sa pag-hearing ay yung ebidensya na magsasabi, may baha Nakita natin baha. Kung may baha, ibig sabihin, hindi epektibo ang proyekto nyo. Ganun lang kasimple. Paano nila makukulong talaga ang mga ito? Naku! Kung hindi nyo mapailiwanag, paano nyo nagawa ang 226 contracts kay Sara Diskaya? Hindi ko lubos maisip paano magawa. Ang totoong nangyari dito, David Baron, alam mo mga kababayan mo sa Pilipinas, ganito pong totoong nangyari dito. Bakit ganito? Si 76 contracts naman kay SunWest. Ang totoo diyan, ginagamit lang ang pangalan nila. Tapos may contractor doon sa lokal ang gumagalaw. Binabayaran lamang nila ng royalty. Yan. Kaya yung contractor na nagbayad ng royalty, ang problema hindi pa ginawa ang contract. Kawawa naman ang may-ari ng construction firm. Sila mananagot. Sabi na walang makukulong, sabi ni Ben Niclon, may makukulong dyan. Kasi unang-una, wala kayong dapat pakilaman. Nais ko lang punahin yung puna ni Kiko na sabihin niya ombudsman na lang daw maghawak. Ako, kinukontra ko, ayaw ko ng ombudsman. Kailangan ng ombudsman papasok pagkatapos na ng Senate investigation. Bakit? Kasi po, hindi malalaman ng tao ang kwento kung i-ombudsman mo direkta. Pag i-ombudsman mo direkta, magkataguan na yan. Diyan na papasok kayo ng bigayan ng pera para mananalo ang kinakasuhan. Kaya hindi pa ako papayag na ombudsman kagad. Sabi naman ni Kiko, ganun daw. Ang sabi naman ni Marcolita, bakit? Gusto niyo gawin kulay dilaw? Para pagtatakbo kayo, tataas ang popularidad niyo sa 2028? So, ibig sabihin, pinupunto ni Marcolita na namumulitika itong mga si Kiko at si Bam. Gusto nila na para sa kanilang eleksyon sa 2028. Dapat hindi nagpapasok ang politika rito. Investigasyon. Ngayon, kung ako tanungin mo, magkaroon ba ng bias?
kung ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon? Sagot ko, hindi po. Bakit po? Bakit hindi? Kasi unang-una, bawat senador magtatanong. Sino ba magdidikta kay Kiko magtatanong? Eh di ba, malaya naman siya makatanong. So ibig sabihin, walang bias at nakarecord naman lahat yan. At bago yan mag-report, ipapirmahan muna sa lahat ng senador. Wala pong matatawag niya magsasabi na bias yan. Kaya ikaw, Mr. Ben Tolpo, ay huwag mo sabihin na magaling ka kasi mali po ang punto mo. Gusto mo dito sa ombudsman? Mali po yan. Diyan lang muna sa Senado at siyempre magtatanong din yan kapatid mo. Hayaan mo sila magtanong. Unless kung makontrol na ni Marcolita ang lahat na nagtatanong, saka mo pwede sabihin na may daya si Marcolita. Hindi naman kaya na Marcolita kontrolin na bawat senador na magtatanong. Kaya ba, Mon? Mon, ikaw, Mon. Kaya ba kontrolin ni Marcolita lahat ng senador kung itatanong? Kasi kung makontrol niya, saka pa lamang natin masasabi na magkaroon ng bias. Kaya, matikabong bakbaka naman ito bukas. Yan lang po ang aking vlog ngayon. 9:00 magsimula bukas po. Kaya, bantayan ninyo. Inag-imagine ako, Mon, kung ano kaya ang isasagot ni Sara Diskaya. Totoo ba na mayroon kang 40 na luxury car, kasama na ang Bentley at 2 na Rolls Royce at iba pa? Yes or no lang. Ngayon, mag-yes siya, siyempre, hindi pa siya ikukulong. Kasunod na tanong, pwede ba ipakita mo paano mo nabili ang Rolls Royce? Magkano? Naku, hindi ko alam kung isasagot nila lahat ng presyo. Bakit? Kung isasagot nila, maproblema sila mo. Bakit? Hanapan sila ng buwis ng BIR. At hanapan kayo ng buwis kung nakabayad kayo sa customs. Kasi lahat yun imported. Yung tanong lamang yan ng magkano, ang hirap sagutin yan. Pag hindi ka sumagot yan, Sara Diskaya, ay talagang makukulong ka, matatanggal ang beauty mo. Ha? Ate Sara, si Kuya Carly, ang iyong mister, maubos ang inyong kayamanan. At sigurado ako tatrabahuin yan sa Senado, grabe mga tanong dyan. At ang pakay ng mga tanong, madiscover para makumpiska ng pamahalaan ang unexplained wealth yan eh. Paano ka nagkaroon kasi? Halimbawa, kontrata ka. Example lang, 100 million contract. So 100 million contracts, 10% lang ang profit margin mo. Magkano kikitain mo sa 100 million contract? 10 million. So, nakailang kontrata ka na, Diskaya? Sabi niya, dito lang alone, 226. O, kung 226, magkano ba ang average ng kontrata niya sa mga 60 million? So, 60 million, 6 times 2, that is 1.2 billion. Sabihin na lang natin, nasa 1.5 billion. So, what is 10% of 1.5 billion? 125 million. Ibig sabihin, 125 million ang kinita mo, tapos ilang sasakyan na bili mo? Naku, ang bilang, ang dami. Lahat yun, tag 20 million bawat isa. 40. 20 million times 40, average na lang. Tingnan natin kung magkano bagang. May iba pa siyang mga sasakyan na binili para sa mga gamit ng kanyang opisina. Mga 100 ang sasakyan niya. So, 40 times, sabi natin is 20 million. So, 800 million. Lampas sa kikitain mo na 10% na 125 million lang. Ay, nako. Wala. Patay. Madadali ito. Madadali. So, kung madadali, ang isasampang kaso ng ombudsman ay unexplained wealth. You cannot explain. Why did you have 40 luxurious cars? Sabi niya, ang Rolls Royce, 25 million ang isa. Kung dalawa 50 million na.
So ngayon, kung ang profit mo, margin mo lang, totalin lang naman na magkano kontrata mo eh. Sabihin na natin, tumabot na 2 billion o 7 billion. So ang profit margin mo, 700,000 lang. 7 billion lang. Hindi ba kasi sumobra pa, pati building mo bilangin. Pati lahat mo ng mga sasakyan na mga mura na ginagamit sa pagtrabaho, bibilangin. Bibilangin pa yung bulldozers mo. Bibilangin pa yung grader mo, mga payloader mo, lahat, mga truck mo. Naku, hindi ma-explain. Hindi magkatugma. Ang bahay mo pa, mahigit 1 billion ang halaga. Naku, hindi talaga magana, hindi ma-explain. Kaya dyan po, nakikita ko na yaring-yari kayo. Pag ako pa yung abogado maghawak niyan, yari kayo. Ang hirap. Makikita natin, hindi pa rin kayo nagbayad sa tax kasi kahit ninakaw mo, may bayad pa rin ang buwis. Babayaran mo pa rin kahit ninakaw mo. Ganun yun. Okay? Siguro, yan ang abangan natin bukas. Sige, maghanap ako ng copy ng kopya ng design na David para natin, analisahin natin kung tama ba ang presyo, ipa-estimate natin sa present prices. Sunod, sabi ni David Barrett, sunod, pulsuhan mo, attorney, ang procurement law ng Pinas. Dako, puro butas yan. Alam mo na, una pa na nakita ko na red flag, magkapareho presyo, ibig sabihin walang bidding na nangyayari. Biro mo, 15 kontrata, parehang presyo, walang butal. Ganon din sa Sunwest. Walang bidding na nangyari. Ibig sabihin, ganon din, tama yung sinasabi ni Congressman Leandro Legarda Liveste na si Congressman Eric Buhain noon wala nang bidding-bidding. Turo-turo na lang kung sino ang kontraktor. Tapos, ito. Pulsuhan natin, hanapin ko talaga yung mga dokumento niyan. Mabuti, marami kaming engineer dito na nanonood. Pagtulong-tulungan natin ito para ipakulong natin ang mga ito. Ang kakaasar pa dyan, David, hindi pa sila engineer tapos kontraktor. Tayo mga engineer, hindi tayo makakontraktor ng ganong kalaki. Kakaasar. So, sabi sabi ni Liche, good evening, David Barod, Silo, Tony, tapos Elgin Rizon, good evening, Conrado Olipio, Maya Pabingi, David Barsoy, ang kontrata, ang pinakamadaling kakanta dyan, attorney, yung kontraktor, tama. So, managot ang dapat na promotor sa Congress. Dennis Causing, kapatid ko. Conrado Olipio, si Dong Gonzales Aurelio. Yung Arayat Pragakan, Pampanga River. Naku, hindi talaga nag-iingat ito si Dong Gonzales. Yung project niya sa Pampanga River, nakakahiya. Yung steel sheet niya natatanggal. Hindi ko alam kung ilang dapat. Ang standard pala na design nila, David Baron, kindly check. Ang standard design nila dito na sinasabi, kapag steel sheet file, ibabaon sa lupa, dapat 12 meters ang ibaon. Pero ang baon nila dito, may 5 meters, may 8 meters, yung pinakamahaba, 9 meters. Nako, alam mo naman, pag mag-saturate ang tubig sa ilalim ng lupa, hahatakin yan. Kaya nga kung mag-design tayo ng dam, matindi ang ginagawa natin ng design ng dam. Kasi alam natin, ang tubig magkaroon ng nagsisipage sa baba. Baka itulak ang dam, mag-overturn yung dam. Sus, si Andrea Guico watching from Singapore. David Barros, attorney, isang project nga lang naka-assign sa akin. Ako isang project, hindi ko kaya kasi kasuhin lahat. Tapos ang project nila 226. Grabe. Imordibal. Imordibal, kumusta diyan si Congressman Paulo Ortega na pinuna sa privilege speech ni Panfilo Lacson. Yung kakurakutan niya diyan sa Bawang River Basin. Grabe mga Ortega diyan hanggang mula noon hanggang ngayon, kawatan pa rin. Francisco Monton, good evening, engineer. Kumusta na kaya ang bagong Senate building? Nako, isa pa yan. Hindi pa tapos. Helen Baguio, David Barod, sa alam ng opisina na di kaya ang isang taong project, lalo na kung malaki ang project. Yung hawak ko ang project out of the state, litrato lang,
pinapadala sa akin ng progress, tapos actual ko pupuntahan for check. Ang hirap, pwede kaya ang supervision. Helen Bagyo, good evening po. Len Malado, Lunas Cupage, those contractors in Congress at the same time has accumulated a huge amount, taon-taon. Katupa, vlog, ipakita mo nga yan kay Marcolita, boss, yung binubunyag mo. Cassandra Daisy, magsusulat ako mamaya kay Marcolita. May makukulong attorney, parang wala ng pasensya si Senator Marcolita sa mga nagtatago. Yun, understandable na nagagalit talaga kahit ako magagalit ako. Biro mo, may pera kayo. Ako, wala. Ako, congressman ako dati. Sabi na ni Marcolita. Ngayon, senador na ako, wala pa rin akong pera. Sabi ni David Barros, kung ako mag-audit sa kanila, hingi ko una yung soil test results. Oo. To verify specifications ng depth. Iba-iba po ang surroundings at saka mga soil sa bawat ilog. Iba-ibang soil. Hindi naman sandilom lahat. May clay, may iba kung ano-ano. Nako. Si Arwin Flores, tanong lang po, meron po bang mapanagot at makulong? Okay. Tapos, Ben Reclamador, magpakulong dyan sa politiko. Meron. Mag-move niya si Jinggoy, papakulong niya. Si Batoy, papakulong niya yan. Abangan natin kung mag-away si Senator Lacson na spokesman daw ni PBM. Ito na yan maganda naman ang privilege speech ni Lacson. Kaya lang parang agaw iksina. He wants to steal the thunder from the rest of the field. He wants to grab the honor from Marcolita. Kasi gusto niya palabasin na nakakatulong siya kay BBM. So, Temes Taklais, Temi, Dr. Toto, sana death penalty sa mga mapatunayan ng lustay. Dapat ito, imposible nito by rule of impossibility for you to administer, to supervise 226 contracts. Yan na pong ebidensya na hindi kayo ang nangyari dyan. Dami-dami lang. Binigyan lang kayo ng royalty. David Barod, sa lahat may weak point. Just look at it then. Squeeze. Sa umpisa pa lang may weak na eh. Algeria Manaban, ang mga magnanakaw na mangga sa amay palang hall. Ang magnanakaw nagbuwis sa bayan. Kahit doblida, sikat na araw, hindi makikita. Cassandra Daisy, televised dapat. Televised naman yan bukas. Mag-abang kayo. Hindi kan, sa YouTube nyo natitingnan. Celso Atiliano, tama ka Dok, walang alamin si Ben Tulog. Pabida-bida lang yan. Hindi lang naman ang engineering yan. David Barros, nag-inspection si Kong Libeste sa district niya. Pinabunot ang isang sheet pile at sinukat. Nakita may 2 meters. Naku! Imbis na 15 meters, 13 meters ang ginamit. Naku! Patay talaga. Celso Atiliano, ang galing ng pag-analisa mo, Dok. Salamat po. David Barros, yan tama, attorney. Si Diskaya, unahin yan ang napulis ng flood control. Grabe. Celso Atiliano, watching from Surigao del Sur. Maadyong gabi, maadyong diyom sa Maradyaw nga diyom sa Surigao del Sur. Sa Barubo ka ba o sa Maganoy? O diyan kasi sa Bislig. David Barros, kunin yung mga copy. Hanapin natin mga kopya ng design la. 700 na lang po subscribers para silver button na attorney. O nga eh. Para mag-silver button ako, tulungan niyo ako, mag-campaign kayo. At saka, mag-celebrate ako. Ano kayo celebration gagawin ko? Mag-isip ako. Michelle Ann Castro, ang AMLA ba corrupt? Ay, AMLA, ang problema dyan may tinatawag na privacy. So, kailangan may consent ng may-ari ng bangko para payagan na magkukuha ng AMLAC. Pero, sa utos po ng korte ay pwede magpalabas ang AMLAC. So, official VIP, bakit po walang bumabatikos kay Alex Abilido? O si Alex Abilido, nabatikos ko na yan. Natira ko na yan. Ulitin ko pa. Pati yung partner niya si Raymond. Raymond ang pangalan. So, grabe. May 1,000 mga California. May bahay na 500 plus million ang isa. Gagaya rin kay Edwin, Gardiola, na Batanggenyo na kurakot na kamutan. Michelle Ann Castro, yung Taiwan, nalaman nila yung qualify ng materials
quality materials after the earthquake. After one day, bakit dito kulang sa education? Dapat nga tana. Andrea Tugas, good evening, Dad. So, Noray Taying, bali wala kay Eric Buhain. Kahit baha ng baha, magaling kasi lumangoy. Swimmer champion ka to eh. GL, kulong lang. Naku po. First, President of all worlds. Michelle Ann Castro. Di ba kaya ng engineer dito assessment ng materials? Kaya namin yan ng mga engineer. Dapat kukuha ng lahat ng engineer diyan para eksakto ang kanilang analysis. David Barros, nako, attorney, yung gumagawa ng Senate building, yung dating sangkot sa Makati. Ha? Dating sangkot sa Makati parking building? Alpha, ano ba yung Alpha, ano pa pangalan ng kumpanya na yun? Uncle John, set expectations. Sana ang nakarami, ang Blue Ribbon ay di hukuman, pero mandato nila komite ay mag-imbestiga with aid of legislation. Kahit hindi hukuman, ang maganda dyan, Uncle John, ay makikita ng mamamayan. Matapos ang sa Blue Ribbon, ipasa naman nila lahat ng ebidensya makuha doon sa ombudsman. So, ganun din, suma total, mas mapadali ngayon ang trabaho ng ombudsman. Ganun lang po yan. Michelle Ann Castro, crab mentality, sinasabi mo kay Lacson, he just wants it fast and furious. Okay lang. Celso Aliliano, Madrid, Surigao del Sur. Lagi ako nakasubaybay sa inyo. Maraming taga-subaybay inyo rito. Ay, salamat po, Celso. So, maayong gabi sa mga taga-Surigao del Sur o sa Misamis Occidental. Ha? Hinay-hinay rin dyan. Hinay-hinay lang. Henry Sibilla Uaminal. Grabe ka naman. Ikaw na kontraktor, ikaw pa supplier, ikaw pa mag-approve, bibigyan ng ano. Grabe ka. Uncle John, Sir Toto, sa tingin niyo po ba ang mga existing contractors today, may sapat ba silang kaalaman? Nagtataka nga kami ni David Baruch eh. Hindi nga sila engineer pero mas magaling pa sila sa amin magpatakbo ng kontrata ng project. O sige, hanggang dyan, titingnan natin bukas ha. Maaga pa kayo magising. So, Michelle Ann Castro, maraming salamat po.